Hello, magandang hapon mga kabayaning Pilipino. Andito na naman tayo ngayon para sa pagbigay ng reactions at komento regarding doon sa sinabi ni Boyeng Rimulya na Ombudsman Boyeng Rimulya about doon sa last time kasi in-interview si BP Sara ng mga media personnel, and then nung pagka-appoint sa kanya, no? Pagka-appoint kay Ombudsman Boyeng Rimulya. Tapos sinabi doon ni BP Sara na pag siya ang presidente, hindi niya i-appoint si Rimulya as an ombudsman, bilang ombudsman. Kasi nga napaka-bias, no? So, tsaka at the same time, talagang pinupuntirya lang nila yung kalaban lang ng administration. Kaya siya nilagay dyan para maproteksyonan ng administrasyon ito, no, sa in the future. So ngayon nag-comment siya in-interview siya ng isang media personnel about doon sa statement na binitawan ni BP Sara. Tapos sabi niya, pag siya presidente, hindi din ako mag-a-apply, sabi niya. Malamang hindi ka talaga. Bakit? Kung mag-a-apply ka ba, sa tingin mo kukunin ka ni BP Sara? Hindi. Kasi si BP Sara napaka na tao, stricto eh. Ayaw niyang kumukuha siya ng mga politicians na galing sa politiko tapos lalagay mo sa ombudsman. So nawawala yung pagiging independent, no, ng ombudsman. Kasi nga, tingnan mo nga, this is the first time, no, na may politiko na nakapasok bilang ombudsman. So asa na yung independent doon? Nawala. No? Nawala yung pagiging independent ng ombudsman. So saan ngayon kakapit ang mga tao? Walang kakapitan kasi nga the president appointed is what we call this, yung tao niya para magiging ombudsman. Sa dami-daming mga nag-a-apply, 16 sila, si Boyeng Rimulya lang talaga ang binigyan ng authority na ma-appoint bilang ombudsman. So iba yung 16 na na yun. So ibig sabihin wala yung kakayahan na mamuno. Bakit ito lang talaga, no? Na ang dami pang kaso, gusto nang ipadisbar, may kaso pang nakapending sa ombudsman, pero gusto pang magiging, so nagiging ombudsman pa. So di ba napaka inutil na ang administrasyon ito. Pero sa bagay, kasi meron nga silang plano. Yung plan C na sinasabi ni Senador Amy Marcos to bring down BP Sara, no? Para sa 2028 hindi siya makatakbo. So pailan nila ng mga kaso, no? Maraming kaso para di makatakbo sa 2028. So yun na yung ginagawa nila ngayon. Baka sa sunod na mga taon, 2026, marami pa yung mga Pero ito lang ang tatandaan natin. Kasi sabi nga niya, pag si Inday BP Sara na magiging presidente, hindi siya mag-a-apply. So ngayon, halimbawa, no, pagdating na 2028, kung tatakbo man si Inday Sara at manalo bilang presidente, so automatically, yung sinasabi ni Boyeng Rimulya, pakatandaan natin yan, dapat on the spot mag-resign na siya kaagad. Pagkaupo ni Inday, halimbawa, manalo si Inday at tumakbo siyang presidente at manalo, pagkaupo ni Inday Sara, umalis na siya dyan sa office o sa ombudsman office. Kasi kung manatili pa siya dyan at tatapusin niya yung termino niya, napaka-inutil niya na pagkatao. And then at the same time, wala siyang isang salita at wala siyang bayag. Akala ko ba ang mga kabitin nyo, dala-dala ang mga bayag nyo? Yan pa naman yung isa nila na pinagmamalaki. Na dala-dala nila ang kanilang mga bayag. Dahil matapang ang mga kabitin nyo. Kaya malalaman natin pagdating sa 2028 kung talagang bababa ba siya o manatili siya na magpakapal sa mukha niya bilang ombudsman. Pero you cannot you cannot run and hide the law.
Di mo pwedeng taguan ang batas. Kasi kung nilalaro mo yung, pinaglaruan mo yung batas ngayon, babalik at babalik yan sa'yo. Hahanapin at hahabulin ka yan. Yan yung pinaka-simple pero napaka-solido na mensahe, no? Na wala ni sino man sa atin. Nobody and no one is above the law. Kahit pa presidente ka, marunong kang lumugar at sumunod sa batas. Kasi may batas na sinusunod ang bawat tao. May batas tayo. Kaya huwag tayong maging kampante. Pero tayo mga kabayani Pilipino, pakatandaan natin yung sinasabi ni Boying Rimulya na pag once, kung si Inday Sara ang presidente, hindi siya mag-a-apply. Kaya pagdating ng 2028, kung sakaling tatakbo si Inday Sara at manalo ng presidente, on the spot, bababa si Boying Rimulya bilang ombudsman. Kung magiging presidente si Inday Sara. Kaya asahan natin yan, abangan natin yan sa susunod na darating ng mga taon. No? Mga kabayaning Pilipino. Kaya huwag nating kalimutan na October 16, 15 ba? In-interview si Boying Rimulya at sinabi niya pag si Inday Sara ang presidente, hindi siya mag-a-apply bilang ombudsman. Pakatandaan natin yan. Sa araw na to, nagbablog ako, binablog ko, sinusundan ko yung ano ng ombudsman Rimulya, no? Kung ano yung magagandang ginagawa niya dyan sa Office of the yung updated na mga report. Yun yung inaano natin. Kaya tayo nagbablog para ipa-remind, no, na sa darating na araw, in the near future, baka kakainin yung kakain suka at kain tae lang din itong mangyayari sa kanya. Baka magpaipal yan, magpakapal ng muga at hindi bababa sa pwesto dahil haharangin nila ngayon ang gusto nilang mangyari, na hindi masampahan ng mga kaso yung mga taong involved doon sa pagkidnap kay former president, no? And then yung mga taong involved sa maanumalyang flood control, sa insertion, sa corruptions, yun yung pinoprotektahan niya. Kaya siya andyan sa ombudsman. But ang ombudsman ay impeachable officer. So since meron kang ginawa yung pagkidnap mo kay PRD, malaking that is culpable violations of the constitutions, no? Betrayal, public trust. Na pwede ka ding kasuhan as a treason. I-part mo na yung treasons dyan. So, yun lang po, no? Abangan natin mga kabayaning Pilipino sa darating na 2028 kung talagang may panindigan itong Boying Rimulya na to. Nababa ba siya sa pwesto or mananatili siya sa pwesto, magpakapal siya sa mukha niya bilang isang ombudsman officer. So maraming salamat, mag-ingat po tayo mga kabayaning Pilipino, naway pagpalain po tayo ng Panginoon. Babus!